Hello, everyone. Good day. I am Denise Archgray Filochenko from the Institute of Accounts, Business, and Finance. And I am here today as an interviewer, and I am going to interview Mr. Frederick Filochenko, the owner of Straight Up Advertising Services. I will going to be asking him questions about his leadership. Now, let's get started with the interview. How would you describe your leadership style when running your business? Siguro out of 10, 5.5 to 6.5. Simple lang, eh. Hindi mo kasi kayang i-describe yung pagiging leader mo in your own, eh. Kasi let the people o let yung mga tao magja-judge kung ano klaseng leader ka. Medyo mahirap yung how you describe. I guess 6.6 or something like that. Kasi may mga ilang tao, kasama naman ako sa trabaho, nasa 19 years, 10 years, more than 10. Something ganon. So, if hindi ka gano'n walang tiwala sa iba kasama mo, I think wala ka namang rason pa o any reason para samahan ka ng paniwalaan ka ng mga kasamahan mo. So, para sa sa part ko, ako magja-judge, medyo mahirap yan. Yun lang, finish. Nasa Values biyahe ako. or go lang. What values or principles guide you most when making important decisions? What are the values or importance in making? Ano daw yung mga values mo or principles na nagga-guide sa'yo the most when making important decisions? Siyempre, unang-una, di ba, pag mag-decide ka, hindi mo pwede magbe-benefit isa lang. As much as possible for the benefit of na nakakarami as a leader. Madali kasing matawag na leader eh. Pero magpaka-leader, yun ang pinakamahirap sa lahat. Hindi mo, in short, hindi ka pa pwede mag-decide one way. Ang importante pa nag-decide ka, at least both sides may benefits, di ba? Yun lang naman. Siguro yung pagiging selfish sometimes. Tapos sinasabi nila minsan na sacrifice. Kasi there are times na kailangan mo mag-sacrifice today para makinabang ka tomorrow. Di ba? At di man po pwedeng puro ka kabig anak eh. So I think sa negosyo, tao may time na kinakailangan. Sabi yan nila eh, learn how to give. Di ba? Yun lang. Saka pinakapangit sa lahat yung nagbubuhat ka sa sarili mong achievement o tipong nagbubuhat ka sa sarili mong pangko. Meaning, no matter what yung ma-achieve mo, kinakailangan always stay low. Yan naman sa mga values na kinakailangan mong i-maintain o i-retain pag naghahanap buhay or in the future, pag natatanda mo pa. Ito na nga. Can you share a time when you had to make a difficult decision for your business and what was the outcome? Mahirap na decision. Oo, parang nag-decide ka na, ayun, difficult decision para sa business mo. Tapos, ano yung naging outcome ng difficult decision? Ganito. Siyempre, may isa kami project of PO. Pero kikita ka, of course, siyempre, presyo ko yan eh. Kikita ka na maganda, magkakapera ka and everything, di ba? Pero ramdam mo, yung kliyente mo, masyado ng demanding, masyadong maraming tamang duda, masyadong mataas. Laki ulo kausap, may pagka-bossy. So, yung respect kasi, kapag hindi mutual yan, anak, kung ibibenta mo yung salitang ano mo na yan for the sake of pera, pangit. So, nag-decide ako bitawan yung project, kanya na yung pera niya. Dahil kapag medyo binabastos niya yung mga kasama ko, tipong iba ugali, kahit anong yaman niya, goodbye. So yan. Pangalawa, pag meron kang kasamahan sa hanap buhay, sa trabaho, na kahit anong malasakit mo, tapos wala namang malasakit sa'yo o one way, yung tipo bang mga taong feeling niya, siya nagpayaman sa'yo, siya nagpapala sa negosyo mo, kesyo maraming demands, hindi marunong makontento, exact words. Hindi marunong makontento kung ano kaya mong ibigay ng return, ano kaya ibigay ng management. Kasi, ganito yan eh.
bago ka magdidemand lagi sa management, tanong mo muna, ano ba kaya mo i-contribute sa company, di ba? At kung totoong gano'n kagaling, I think, imposible hindi mo makikita ng company yan, di ba? So, kung too much ang demand mo sa kumpanya, hindi na kaya ibigay. I guess kahit anong galing mo, kailangan kang bitawan yan. Meron kasing saying na masakit na sa mga nagninegosyo, I don't know kung narinig mo na no matter what happened in a business, bro, no matter what happened in a business, people just come and go, but the management always stays. Number 4, how do you involve your employees or team in decision making? Ulit, how do you? How do you paano mo ini-involve yung employees mo or yung team mo in deciding or in decision making? Simple lang, anak. Basta Sabi, doon. ah, Tatandaan mo to lagi. Mapa-manager, mapa-supervisor, mapa-sekretaryo mo, mapa-helper mo sa kumpanya. Kailangan matuto ka mag-respect o pakinggan, matuto kang makinig sa opinion nila. Kasi everyday is a learning process din is. So, kung gusto mo talaga mag-improve, diba? Matuto kang makinig, matuto ka ng mga simple opinion, simple tayo. Kasi hindi lahat nasa libro ang buhay ng tao. So, there are times talagang kailangan mo magbigay ng credit sa mga advices, sa mga good suggestions na kasamahan mo. Kasi owner ka na nga, manager ka na, credit grabber ka pa, di ba? Tapos sasabihin mo, you're always right, sila lagi mali. Hindi mo pwede yun. Saka mas magaan, anak, pag marunong ka makinig sa opinion ng mga kasamahan mo. Napakadaan. Tanggalin mo yung certain pride. Yung pride, masarap lang yan sa manok. Don't say na I'm the owner, so that's why I'm always right. Pangit yun. Next question. okay. So, what do you do when your decision doesn't go as planned? Well, siguro sa edad ko, no, not every plan talaga nag-fall according to your plan A. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, dapat lagi ka may contingency sa buhay. Bakit contingency? Anak, ang alphabet, ginawa A to Z. Narinig mo na to eh. A Oo. to Z ang alphabet. So, bakit ka gagawa lang ng plan A? Di ba? Pag dumating nga anak sa plan A, ewan ko na. May pagkabit ka na nun. At least, hanggat maaari, ABC medyo good na yan. Okay? Ano pa? Wala kasi anak na, just sa tingin sa, pag sinabing planning, normally, parang ang perfect pakinggan yan eh. Na-plan ko yan, na product, promotion, place, whatsoever, yan. Mga basic na mga planning, magkano budgeting, magkano costing, magkano profit. Iba yung realidad eh, sa nangyayari. Sa ganyan. Dito, yung tanong is, ayun nga, paano mong minomotivate or ini-inspire yung mga kasamahan mo, yung team mo? Especially, lalo na pag, Kailangan during mo challenging sila, times. kailangan mo sila i-push. Ito yan eh. If they trust you, sasamahan ka nila. No need to motivate them. Kasi they will, alam mo, join sila sa'yo, sasamahan ka nila no matter what happen. Kasi alam naman ng mga kasamahan mo eh, na di ka perfect from the start. So, yung mga kasama mo na yan na totoo sa sa tabi mo, yan ang mga tao na kung instead na i-motivate or something, yan pa yung minsan yung mga tao mag-guide pa sa'yo along the way sa goal. So, tandaan mo, motivation is a word na parang pinupush mo yung taong pero hindi kahit ano, no matter what, anong push mo sa isang tao o i-motivate mo ang tao, kung medyo mahina, ulit walang tiwala sa'yo, useless yan.
Di mo kinakailangang gamit ang mga uto eh. Pero pag may respect ka sa kanila, ramdam nila na may respeto ka. Eh, sabi niya sa salitang kanto, baka hanggang impyerno samahan ka nila. Tayo, dati, di ba? Nagnegosyo tayo, wala naman tayong kapital. Kapal lang ng mukha, sa kalakas lang ng loob, di ba? So, tinesting ko, subok, di ba? Maawa ng Diyos. So, buhay pa, kahit pa paano. Next question. At maganda to. What's the biggest leadership lesson na you've learned from experience? What's the biggest Leadership lesson na natutunan mo from experience? lesson as a leader? Siguro, tanggalin mo yung word na ako or I. Dapat laging tayo. Hindi pa pwedeng aasenso lang ako. Kinakailangan umasenso tayo. Sa yan. Kasi pag puro ka ako, hindi ka leader. Gusto mo lang maging boss. Yung sa leader na yan, utang na yan. Aanim na letra lang yan eh. Pag tinigtungan mo pa ng leadership, magiging 10. Bubuo sa spelling. Pero pinakamahirap na part na sa lahat yan. Maraming feeling leader na akala nila, ito sabi sa libro, ito sabi sa libro. Pinakamahirap sa lahat, anak, paano kuhanin ng tiwala at respeto ng kasamahan. Again, kinakailangan mo sakripisyo. Tanggalin mo yung word na I, tanggalin mo yung word na ako, palitan mo lagi na tayo. Oh, success natin ito. Yan, atin ito. Oh, tayong tulong-tulong. Oh, ganyan. Hindi ako magaling eh. Hindi, magaling tayo. Dapat gano'n. Diba? Isipin mo na lang, kung di tayo nagkakaunawaan pa, meron bang matibay na negosyo kung walang magaling na kasamahan? Wala. Walang magaling na leader kung walang magaling na kasamahan. At baliwala rin naman yung mga kasamahan niya o empleyado niya. Kung stupid o kupal naman siya, sabi nila ng leader nila o boss nila. Sa buhay ng tao, it always takes two to tango. Days. Pag hindi nag-blend, walang respect, walang kung ano pa man, I think, lalabas doon din. Next question. Last na. Advice would you give to students who want to become effective leaders in the future? Ano? Ulit. Ano effective? Ano daw yung advice na pwede mong ibigay sa mga estudyante na gustong maging effective leaders then in the future? Walang magandang advice sa mga taong ganyan. Kasi wala naman taong pinanganak na siguro magaling na leader eh. Unless sila gagawa niyan. Diba? Hindi ako naniniwala kasi din sa saltang guhit ng palad or destined ako maging ganito, destined, no? Ikaw gagawa ng bukas mo, hindi sila, hindi ako, hindi kapitbahay mo. Ako, ayaw ba ako? May mararating ba ako? Kung maniniwala ba ako sa sabi-sabi nila, pre, nanto ka na. Gets mo? So, ano yun mo din? Kumbaga, push mo sarili mo. Huwag ka maniwala sa sasabihin ng tao na pag sinabi hanggang dyan ka lang, hanggang dito ka lang. Mali. Ikaw gumawa ng bawas mo. Kasi along the way naman na may makikilala ka, may tutulong sa iyo. Mararating mo naman lahat yung mga bagay. Unless, natamaring ka. Diba? Basta, ikaw ang gagawa ng bukas. Yun ang pinaka-alam ko. Wala sino naman tao pwede magdikta. Huwag nasa na may limits mo or may mararating mo sa buhay mo. Okay? Ano pa tanong mo? Hello? Wala. Uy, bababa na ako.
Nak, iinom na ako. Hello. Hello, Oh, D. ano ba? Oh, ano ba yung huling Rinig tanong mo mo? ako? Oh, Yan na oh, yun, yung narinig na huling kita. tanong ko. Yan yung huling Sagot tanong yun. ko. Ano? Oh, yan. Ano Yan din ang tawag huling dito? sagot ko. Wait lang, open mo yung ilaw dyan. Picture lang tayo saglit. Purple. Ilaw. Putang ina, may picture pa. Oh, di mo nagbago ang mukha ng tatay mo. Ganun pa rin. Bisa mo, huy. Hello. Patay ko na. No. Hello. Hello, daga. Dagsi. Ay, naku. Sakap na. Denise. Ala ka. Tutulugan na kita. Isa pa. 1, 2, 3. Mm. Pogi, oh. Ayos siya. Okay na. Simangot ka pa eh. Lolo mo. Love you, Dags. Bye-bye. Na. Hello. Okay. Bye-bye. Love you. Gagawa namin Gets mo? So, ano yun mo din? Kumbaga, push mo sarili mo. Huwag ka maniwala sa sasabihin ng tao na pag sinabi ng ganyan ka lang, hanggang dito ka lang. Mali. Ikaw gumawa ng bawas mo. Kasi along the way naman na may makikilala ka. May tutulong sa iyo. Mararating mo naman lahat ng mga bagay. Unless, natamaring ka. Diba? Basta, ikaw ang gagawa ng buwas. Yun ang pinaka-alam ko. Wala sino man tao pwede magdikta. Kung nasa na may limits mo or may mararating mo sa buhay mo. Okay? Ano pa tanong mo? Hello? Oh, wala. Uy, bababa na ako. Nak, iinom na ako. Hello? Hello, Oh, D. ano ba yung huling Rinig tanong mo mo? ako? Oh, Yan na oh, yun, yung narinig na huling kita. tanong ko. Yan yung huling Sagot tanong yun. ko. Ano? Oh, yan. Ano Yan din ang tawag huling dito? sagot ko. Wait lang, open mo yung ilaw dyan. Picture lang tayo saglit. Purple. Ilaw. Putang ina, may picture pa. Oh, di mo nagbago ang mukha ng tatay mo. Ganun pa rin. Bisa mo, huy. Hello? Patay ko na. No. Hello? Hello, daga. Dagsi. Ay, naku. Sakap na. Denise. Ala ka. Tutulugan na kita. Isa pa. 1, 2, 3. Mm. Pogi, oh. Ayos siya. Okay na. Simangot ka pa eh. Lolo mo. Love you, Dags. Bye-bye. Na. Hello? Okay. Bye-bye. Love you. Gagawa namin transcript. Sige na. Love you na. Bye-bye na. Pungas. Aha. Okay. Tawagan kita. Wait.